Kabayan, kung pag-uusapan ng pananakahan sa Pilipinas, masasabing hindi tayo nahuhuli kung pag-uusapan naman ang kaalaman o teknolohiya. Kung isasaalang-alang ang kasipagan ng mga magsasaka, taglay po natin ang mga ito. At kulang nga lamang sa malawak na pamilihan para sa mga produkto. At kung isasaalang-alang ang paggagamitan ng mga hilaw na sangkap, kailangan ng Pilipinas ang mga kumpanyang magpoproseso ng mga ito. Sa mga hayop at isda na inaalagaan, meat shop at pagsasadilata ng produkto. Ganoon din sa paghahalaman. Ang isang produktong may magandang kinabukasan ay ang niyog na hanap ng maraming bansa. Kung naituloy lamang ang programa ukol sa pagpoproseso nito para sa produksyon ng langis, panggatong o fuel, paggamit ng iba pang bahagi ng niyog, di sinsanay malayo na ang narating ng Pilipinas. Sa ngayon, kabayan, sa tulong ng mga matyatsyagang dalubhasa, nagsisimulang muli sa ilang proyekto ng niyog. Kailangan pala malinis na malinis, sir. Oo, kailangan. Ang kailangan natin, makaroon talaga tayo ng quality control. Kaya dahil ang ating interest is yung tubig, hindi tayo interesado. Ang meat, maraming procedure yun eh. I-grate mo pa yun, gagatain mo pa yun. So ito is talagang yung water lang ang ating interest. Kailangan makarating po yan doon sa bottle na sterile as much as possible. Okay. Kaya nililinis na mabuti, ha? Yes, pinaandar na, sir. Ano mangyayari ngayon? So, ano yung tinutulak? Ano na po tayo? Binubutasan. Binubutasan na po natin ang ating nuts. Kung napapansin nyo po, yung unang butas niya ay binutasan niya po yung mata, yung mas malambot. And then, sa gilid, binutasan niya ng isa. To serve as the air, pag pinatulo nyo kasi kung may air yon, mabilis tumulo. 9 seconds po din ang lumabas yung sabaw. So nakita nyo po doon ay tuwing tutulo, tatapon niya po doon sa kabila. Lalaglag na po yung dewatered na nut. Sir, bakit dalawang butas ba talaga? Kasi po, kaya dinadalawa natin ang butas para mas mabilis yung release ng water sa loob. Kapag isa lang kasi, it will take na around 30 seconds. So matagal po siya. So pag dalawa, 9 seconds lang ang aming average. Malalabas na po yung tubig. Tapos yung mga puting tela na yun, papel ba yun o ano? Filter yun, filter. Ating sa taas, yung yun, pang-filter po natin yan. Opo. Para pag dumating doon sa ating water sa baba na isasak or ipapump papunta sa pressurizer ay wala po siya ng mga traces ng mga floaters o yung mga nabasag-basag na meat. So, kailan ma-filter po siya dyan. May dalawang filter po siya yan. Yung una, tapos meron pa doon sa ilalim. Okay. How long does it take for them to finish one container dito sa ganyan? Natatapos po natin ang extraction 1 hour for 500 nuts. 1 hour for 500 nuts. Oh. And how much water are you able to get? Sa 500 nuts, we can get roughly 180 liters. 180 liters. Marami na yun. To 200 liters. Kasi nasa 0.3. 0.3 ang namin. Sa mga ganitong size na nyog. That's why, ang talaga namin, as much as possible, we can take 350 ml per nut. Okay. Kaya 1:1, ang aming bottle ngayon dito is 350 ml. So kung may 1,000 nuts ka, 1,000 bottles na 350 ml. Okay. Pagka nakuha na yung mga coconut water, di ba, ipapasteurize yan, Opo. Pagkatapos ilalagay na sa container. Opo. Bawat container niya, ipagbibili na ba ng buo yan o talaga nasa sachet na? Nasa bote na po siya. Bote na? Oo, embottled na po siya. Embottled form na. 8 ounce? 350 ml. 350 ml. Pero pwede kami yung process ng 300 ml. Depende kung sa ngayon nasa study, we can process up to 500 ml. Depende sa kasi iba minsan bitin ang 350 ml pag ininom po. So, ang nangyayari dito, ang college, ang Agricultural University, Central Bicol, sila ang bumibili. Sila po ang nag-aaral ng market research, market study. Kukuha sila ng sample dito, mga 300 to 500 bottles. Tapos, ang ginagawa nila ngayon ay nagsasurvey sila mula sa kids
mula sa mga high school hanggang sa mga sports facilities na tinatanong nila ito, magkano nila bibilhin, yung branding, yung packaging. So kasama po yon. So sa ngayon, meron silang mga race, may mga data na po sila dyan. Naka-attend po kami ng isang tawag dito, product testing dito sa triathlon, itong nakaraang buwan, dito sa Camarines Sur. At nag-interview po sila. Ang lumalabas na average na gusto nilang bilhin ito ay mga 15 to 20 pesos per bottle. But if you ask those medyo elite, kasi sa kanilang interview, mayroong bracket ng sweldo. Yung medyo nasa high level, higher bracket ng salary, they can afford to buy at 40 pesos per kilo, per bottle. Per bottle. Yung mga foreigner, they are willing to buy $4. $4. Okay. So, sa kanyang kabuuan pa, yes, mahirap ba itong trabaho ito? Mahirap, pero I am inspired. Gusto ko pong yung aking natutunan ng konti. Ako po nag-aral, nagdalubhasa po sa US. Nakatuto ng konting mga kaalaman how to process some waste material in the Philippines. So, inspired po ako dahil biro mo kung magagamit po ng ating mga magsasaka, ang tubig na nawawala, na nandyan lang po sa kanila, abay napakalagi pong satisfaction sa akin bilang isang researcher. And tuwang-tuwa naman si Director Bragas sapagkat Region 5 ang napili. Of course, tuwan-tuwa din po siya si Director Bragas at talagang siya talaga ang nag-corner sa amin na dito gawin. Of course, Director Shandy na siya nagpupundo po nito. At ganun din po sa ngalan ng aming Director na si Director Rex L. Bingabing na siya po talaga din ang pursige na ipagpatuloy ang project na ito parang contribution ng aming opisina sa industry ng coconut. Kabayan, kung matutuloy at mapalalaki ang nasabing proyektong ito sa niyog, maraming Pilipino ang makikinabang. Lalago ang taniman ng niyog at mapakikinabangan pa ang malawak na lupain sa Pilipinas na naririyan lamang nakatiwangwang at pinagbabalakan ng mga land developer. Niyugan Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, Kabayan! Ang isusunod po, Kabayan, ay mga kaalamang makabago sa pag-aalaga ng hayop. Dagdag kaalaman mula sa ating palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali.
Alam po ninyo kabayan, ang isa pang hanap buhay at mapagkakakitaan sa pag-aalaga ng baboy ay ang pagpaparami ng mga magaganda at matataas na uri ng alagaing baboy. Ang isang bahagi nito ay ang tinatawag na multiplier farm. Ang multiplier farm ay isang alagaan ng mga matataas na uri ng baboy na ang layunin ay magparami ng mga biik buhat sa isang mapananaligang breeder farm. Kailangang ang mga pararamihing biik na ipagbibili naman sa mga nagpapalaki ay yaong magagandang lahi. Mabilis lumaki, maganda ang pangangatawan at maayos ang kalamnan o karne. Ito ang hanap sa pamilihan kabayan. At kung pag-uusapan ang mga matataas na uri ng baboy na pwedeng magamit na batayan sa isang multiplier farm, narito ang isang paliwanag buhat sa John & John Farm sa Makamot, Binangonan, Rizal. Normally, how many farrowing are you expecting from your sows o mga inahin? Pagka breeder ka, after the 6th farrowing, you start re-evaluating na. Pero pagka commercial production ka, 8 hanggang 10, ganun eh. Ganun? Oo. Kung maganda ang lahi. Kung maganda ang lahi. Kung talagang, definitely magkakaroon ka ng isang lahi dyan na, o dalawang lines na aabot ng 12, 14, maganda pa rin. Yung pagpapalahi at saka paggamit ng mga inahin, syempre, it will require expertise, at saka experience sa mga tao, at saka siyempre yung financial capability rin ng mga bibili sa inyo. Yan bang mga lahi niya kakayanin ng ating mga grower dito sa mga maghahanap ng John & John Farm? Oo, kayang-kaya yan. Kasi nga, initially, malaki capital outlay, pero yung ibibigay naman sa yung sukli, mas malaki pa. Mapapansin mo, mas nakakatipid ka in the long run doon sa mga Chester Whites. Yung mga binanggit mong lahing yan, meron ba o wala ang ibang mga breeder farm? Sa ngayon, ang John & John Farm lang ang merong Chester White breed na babae at lalaki. So kung bibili yung mga kababayan natin ng inahin sa inyo o kaya ng boar, okay, inahin na lang. Inahin, makakasiguro sila na ako lang ang mayroon yan. Well, sa ngayon, ang nilalabas lang namin sa Chester Whites, yung mga barako pa lang. Barako. Kasi pinapadami pa namin yung breed namin nagpipurify pa kami. Nag-augment pa kami, tsaka nag-improve kami ng herd namin. Yeah. Now once na tapos na yung requirements namin doon, we can initially start giving the Chester White gilts doon, lalo na sa mga nangangailangan, mga backyard. Sa akin kasi, mas meaningful yung gano'n, mas long-term ang relationship namin. Kasi kung ano yung pinag-uusapan nyo, kung paano alagaan, nasusunod nila talaga na natututukan. At saka yung Chester White to them, or pag binigyan mo sila isang magandang breed, parang treatment nila, part of the family. Kaya yung pagmamahal sa baboy, nandun, makikita mo talaga, nagpe-perform ng gusto. Pag binigay mo sa isang napakalaking farm yan, just one of the pigs yan. Walang masyadong hindi masyadong magandang Pero kung backyard racer ako, may Chester White ako, may pagmamalaki ko na. Sigurado yan. Kasi inintroduce namin yung Chester White early 2011. Halos karamihan ang nakakuha sa amin ng Chester White na barako. Yung mga big pa lang nila, doon pa lang sa sumususo pa lang, nakareserba na. At bukod sa negosyong multiplier farming sa baboy kabayan, may iba pang negosyong mapipili hanggang sa makarating sa pamilihan ang karne ng baboy mula sa pagpapalahi, pagpaparami, pagbebenta ng mga biik, meat processing, meat shop operation, at pagdadala din sa mga wet market. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay kabayan, nantabay po kayo sa Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Q&A. Unahin po natin ang kahilingan mula kina Sigismundo Balaguer ng Parañaque at Mamerto Garcia ng Pasay. Pwede bang makabili ng mga malalaking igat o eel para po sa kanilang kainan? Hanap daw ng maraming customer at yung paraan ng pag-aalaga. Hindi ba mahirap mag-alaga nito? Well, ang available lamang po sa mga eel na alam po namin ay yung Elvers o maliliit pa. Wala po yung pwede nang ipagbili sa mga restaurant. May mga farmers na nanguhuli po nito sa mga ilugan. At ang pag-aalaga po nito, nasabi ng ilang dalubhasa na malaki ang puhunan kabayan at hindi madaling magpalaki ng igat. At marami pong tanong at kahilingan ukol naman sa Parawakan Chicken, kabayan. At partikular, mula po kina Ves Dalupa ng Pampanga, Nestor Kalimbas ng Metro Manila, at Ding Ariola ng Bulacan. Alam po ninyo kabayan, ang Parawakan ay native sa Mindanao at Palawan. Ganoon din sa iba't ibang ASEAN countries sa Timog. Ang mga ito ay pinararami na po sa mga palasanayan sa paghahayupan. Chris, dito sa mga Parawakan mo, ano-anong klaseng mayroon kayo rito? Dalawa pong klase. Yung Parawakan 55, ito po yon. Tapos yung Parawakan lang na kulay itim. Kulay itim. Aha. Yan, pwede ba nating ipag-cross yan dalawa na yan? Pwede po. Pwedeng i-cross itong dalawa. Ano ang magiging dominanting lalabas? Yung 55 o yung itim? Halos 50% po eh. 50%. Aha. At sa high flyer to, di ba? Apa, high flyer. At mga ilang kilo ang babae? Mga 1.5 din po. Tulad po. At ang lalaki? Mga 2 kilos. 2 kilos din. Sa sarap ng karne, ano ba ito? Niluluto rin? Niluluto din po. Ang pagkalam ko nito, galing ito sa Palawan, sa Borneo, sa Mindanao, di ba? Apa, parting Palawan po. Pagka nagpapaitlog ka, mga ilang itlog mayroon kang makukuha sa kanila? Sa bawat isa? Sa loob po na isang taon? Sa isa loob na isang taon? Marami po, mga 70 to 80%. 80% din. Araw-araw din? Opo, araw-araw. Naglilimlim ba sila? Naglilimlim po ito. Ganon. Aha. So pag naglimlim siya, how many days silang nakaupo? 18 days. 18 days, pagkatapos mapipisa. Mapipisa, tapos mangingitlog ulit siya. Mga ilan ang isang clutch, mga ilang itlog ang nakalimlim? Ang kayang limliman niya po ay mga 15 to 18 eggs. 15 to 18, mga ilang sisiw ang lalabas? Siguro mga 75% lang pong mapipisa doon. Yung hindi mapipisa, anong gagawin natin? Pwedeng lutuin. Nilaga? Nilaga. Pwede.
kakain. Masarap naman. Masarap naman. So walang nakikita rito yung mga hindi napipisa, kinakain lahat. Okay, nakain. Okay. Yung mga napipisa, gaano katagal siyang pwedeng palakihin? Simula pagkapisa po ay 1 month hanggang 1 to 6 months. Dito ba, kung bibilin mo ang isang sisiw, mga magkano? Dito, Sa Parawakan. dito po sa atin ay nagkakahalaga ng 1 month old ay 50 pesos. 50 pesos. Pagka breeder na siya, Mga 150, 175 ganun. gano'n na. Para ding ordinaryong mga native chicken. Mhm. At dito ba sa inyong alagaan to, napagsasama-sama yung mga iba't ibang klaseng manok? Hindi, no? Ay hindi po pwede. Gawa nung mag-iba-iba ang lahi na. Itong Parawakan mo, sila lang dalawa. Ito lang pong parawakan ng talagang ano. Talagang ganitong kulay nitong batik-batik, ha? Ganito po talagang kulay ng parawakan 55. Bakit tinawag ng 55? Sabi po nila 55 daw po yung puti-puti. At ang tanong ukol sa iba pang mga uri ng manok, kabayan, kung pwedeng maging range chicken ang mga imported na uri. Lahat po pwede. Simula lamang sa mga sisiw, gala na dapat ang mga ito. Likas at commercial feeds po ang pakain, okay na. Q&A, kabayan. Mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, mga pagpapakitang gawa at paliwanag ukol sa ilang alagain sa mga seminar ng GSK. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, sa araw na ito, kabayan, hayaan po ninyong masabi po natin na ang pag-aalaga ng tilapia ay isang proyektong may bigay na kita at aliw. Kung mayroon po kayong lupain, earthen ponds. Kung maliit lamang ang lupain, pwede po sa concrete tanks o kaya'y sa mga plastic sheets at kahoy lamang. At sa fingerlings at backyard, okay naman sa mga drum, kabayan. Okay, narito ang isang bahagi ng usapan ukol sa tilapia sa GSK Seminar sa Tilapia Production. Gusto ko kasi discuss sa inyo yung mga pinaka-basic na kailangan o pag-isipan sa pag-aalaga ng anumang isda o tilapia, mostly tilapia. So kami ay nag-devise ito, Effective Tati Formula. Ipinaliwanag nito ang 3Gs ng aquaculture. Siyempre, good quality fry, good management, good and high quality feeds.
So makikita natin sa 3G na to, makikita mo na ang kabuuang nangyari sa inalagaan mo sa 360 view, sa buong kabuuan. Kasi didiscuss ko kasi ito kasi kung pangit na yung nabili nating fry, kahit anong pakain natin, kahit anong management natin, palpak na tayo. Hindi na magkiklik yung alagaan natin. Ngayon, kung pangit din naman yung management natin, hindi, kahit maganda yung fry natin, yung pangit yung tubig, hindi maayos yung pagpapakain, hindi tama yung pagpapakain, hindi rin magiging successful. So, yun din yung sa last, yung good and high quality feeds. Kailangan din natin yun. Kasi lahat naman tayo, kahit sa tao, kailangan natin ng sapat at tamang nutrisyon para maging yung pag-aalaga natin ay maging successful o kompleto. So sana po may makuha po kayo dito sa mga principles. So yan po, the 3G farm in farmer's perspective. Good fry, good feeds, and good management. So munta po tayo dito, alam ko, para siyempre iisipin natin paano, yung sabi nga ni Sir kanina, ano yung may dadagdag na kita. So hindi naman po tayo gagawa ng ganitong business kung hindi natin iisipin kung anong magiging kita natin. So kita po natin yan. Yan yung mga isang key para tayo ay mga 3 keys para tayo ay magkaroon ng profit. Kabayan, huwag kayong padadala at maniniwala agad sa mga nakapost sa internet ukol sa tilapia. Pare-pareho po ang pag-uugali ng mga isda, dagat man o tabang. Sa fish raising, nagpapakain po ng likas at commercial feeds ang mga nag-aalaga. At sa ngayon, maayos na ang mga paraan ng pag-aalaga, kabayan. GSK, gabayan sa kabuhayan ng palatuntunang ating alamin. Ang isusunod po natin, kabayan, ay ang talakayan sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Hog raising, kasama po ang Feed Pro pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System.
Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo kabayan, nakapagbibigay ng sigla at inspirasyon sa iba ang mga nakakaugnay ng ating alamin sa tuwing magsasagawa po tayo ng talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan. Gaya halimbawa ng isang parte po ng talakayan sa Bantay, Ilocos Sur. Dumalo ang maraming nag-aalaga ng baboy at naroroon din ang ilang guro ng mga paaralan. At ang nakasisiya ay ilang kagawad ng pulisiya ng Ilocos Sur ang dumalo. Ang mga ito ay nakahanap ng panahon na dumalo upang mapag-usapan po ang ukol sa pag-aalaga ng baboy. At nakatawag ng kanilang pansin ang babuyang halos walang masamang amoy. Are you with the other members of the group? Yun po yung mga FTO natin. Ano po ibig sabihin? FTP po. FTP yung mga fresh graduate po. Kailangan po bago sila pupunta sa combatant o sa after graduation requirements po kasi nila yun mga 5 months na mag-practice sa stations. Ganon. Tapos po, kung naririto kayo, ang interest nyo, I suppose you're not only interested in the security of the town or security of our people, pero narito kayo para meron kayong makuhang informasyon. Ano po ba binabalak ninyo dito po, sir? Gusto ko po kasi magkaroon ng ma-upgrade po yung konting kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng baboy. Opo. Ibig sabihin, sir, nag-aalaga na kayo? Opo. Mga ilan po ang alaga po ninyo? Mga 18 lang po yung inahin ko. 18? Opo. Naku, ang galing 18. Ha? 1-8 po. 8-1? 1-8. Okay, 1-8. How shall I call you by your first name, sir? Edmond. Ka-Edmond, ayan, si Ka-Edmond. Pag sabi mo, bakit ako tatawagin Ka-Edmond ito si Ka-Jerry? Okay, Ka-Edmond, pwede po bang malaman namin sa inyong pag-aalaga po ng baboy? Iba pinapakain pa ninyo, no? Opo. May balak ba kayong gumamit ng FeedPro? Meron po. Pwede bang makiamot? Anong amot sa sa Ilocano, no? Pwede bang makiamot kami out of 18? Pwede bang kahit na yung kalahati pakainin po ninyo ng FeedPro? Opo. Ano po sa palagay nyo ang magagawa ng babuyang walang amoy? Siyempre po sa environment, hindi naman natin maiwasan na dumadami rin yung kapitbahay natin. Okay. Kailangan po natin labanan talaga yung masamang amoy. So, yun ho, yung nalaman ko na, at saka yung pinapanood ko rin po yung mga videos nyo tungkol sa sa babuyang walang amoy. So, kaya nga ako pumunta dito para magkaroon ng matutot. You are the Chief of Police po ng Bantay? Officer in charge po. Officer in charge, po? At kayo po, mga ilan po ba ang nahihilig po sa pag-aalaga ng baboy o sa agriculture and fishery sa inyong grupo? Marami rin. Marami rin po. Marami rin? Okay. Ang kasama nyo, ilan? Kasi yung mga baguhan yung mga pumunta dito, may mga kasama rin ako dito. Hindi lang dito, kahit sa probinsya Klaman po, may mga kasama rin kami nag-aalaga. Pero nandito ilan? Mga dalawa lang po ito kasi yung mga FT po yun. Mga maritime po mga yan kasi. Alam po ninyo kabayan, tulad ng sa mga kagawad ng PNP sa Bantay, Ilocos Sur, ang pag-aalaga ng baboy o pagpasok sa pag-aalaga ng mga hayop o isda ay isang marangal na gawain. Bukod pa sa ito ay nagbibigay ng isang magandang halimbawa para doon sa iba pa nating mga kababayan. Ang gawaing ito sa pananakahan ay makatutulong hindi lamang sa pamilya kung hindi sa buong Pilipinas. Kaya pamarisan kabayan,
ang ating mga magagandang halimbawang naipakikita sa palatuntunang ating alamin. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro. Kabayan sa FeedPro, lamang ang natural. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan ay ang magandang nagagawa ng industriya ng pag-aalaga ng baboy. Tulad ng ating nasabi, hindi lamang sa pag-aalaga ang kita, kundi sa iba pang aspeto ng nasabing proyekto. Meat shop operation, slaughterhouse operation, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, tulad ng ating nabanggit na hindi lamang sa pag-aalaga ng baboy may laang kita, kung kayo po ay may panahon, may puhunan, maraming aspeto sa pag-aalaga ng baboy o sa industriya nito ang pwedeng pasukan. Bukod sa isang farm na alagaan, maaari kayong mag-expand ng inyong operation. Pwede kayong mag-produce ng mga biik for sale. Pwede ring makapag-introduce ng similya para po sa mga nagpapalaki o nagpaparami. Kailangan lamang ang barako o isang maliit na laboratorio para po dito. Okay din ang pagbibiyahe ng mga palakihing baboy. May kita sa processing ng karne, sa meat shop operation at marami pang iba. At ang isang nakaugnay ng ating alamin ay isang namuhunan sa pagtatayo ng isang slaughterhouse, katayan ng hayop, kabayan, at isang meat shop at processing plant na sinamahan pa ng isang restaurant. Bale, yung Mira Hills processing natin at slaughterhouse, bale, this is a 3-in-1 business. Slaughterhouse siya. Pagkatapos na ma-slaughter, meron tayo sa gitna ng building, we have the processing plant, and in front of the building, we have the restaurant and the pasalubong center para dun sa ating farm-to-table concept. Yung slaughterhouse mo, sino ang nag-design nito at saka ano ang makikita natin sa loob? Sa loob ng slaughterhouse, makikita natin dito yung mga stunning box natin, yung deherring table, railing system, lahat ng mga to natulungan tayo ni NMIS, ni Food and Drug, and at the same time with DOST and DTI. Tapos yung sa labas, dun manggagaling yung mga baboy na i-deliver?
Yes, ang purpose rin natin is para makatulong din tayo sa community. Bibilhin natin yung mga alaga nilang baboy na at least meron na silang pagbebentahan. Katulong tayo. And sa processing mo, mga gaano kalaking volume ang mailalabas? Gaano karami ang? Gaano kalaking volume ng karne ang ilalabas mo sa processing area? Sa ngayon, medyo hindi ko pa masyadong ma-project kasi medyo bagong bukas pa lang, pero kaya nating i-cater. At ilang baboy ang inaakala mong kayang tanggapin ng slaughterhouse? Sa isang araw, siguro kaya niya siguro kahit mahigit 100. Kasi magkakaroon lang naman ng shifting yan sa oras ng pagkatay. Tapos dun sa 100 na baboy na carcasses, dadalhin niya sa processing o yung iba ibebenta ng buo carcasses ng mga tao? Yung iba pwedeng ibenta, yung ibang mga nagbebenta ng baboy, pwede rin silang mag-order ng buong baboy para hindi na sila maghahanap sa ng mga bibilhing baboy. At least dito, meron na silang pwedeng bilhin anytime na pwede rin nilang ibenta sa palengke. Meron din yung mga customers na gustong bumili ng mga karne, pwede rin. Tapos bakit ka naglagay ng pasalubong center? Dito na rin ibebenta yung mga processed meat mo. Yes, isa sa aim rin natin is maipakilala at paano itong mga Ilocano products din na tulad ng vegan longganisa at bagnet na pag nasa ibang lugar tayo, naririnig lang natin pero wala tayong mabilhan. Okay. So ito yung isa plano natin at ang ating facility ay AA, meaning pwede nating ibenta anywhere in the Philippines yung product natin. And finally, Dennis, are you planning to convert this into a 3-star AAA na slaughterhouse and meat processing area? Yes, it is the goal of my brother and my wife and na magawing AAA para at least talagang pakita natin ang competitiveness ng Filipino product. Kabayan, ang ating naipakita ay isang halimbawa lamang ng bahagi pa rin ng industriya ng larangan ng paghahayupan, partikular sa pag-aalaga ng baboy, mula sa farm hanggang sa makarating sa pamilihan. At sa pagitan nito, naririyan din ang tindahan ng mga gagamit sa pag-aalaga ng hayop, pakain, gamot at marami pang iba. Kung kaya't ang nasabing industriya ay isang mahalagang aspeto ng ating kabuhayan at kinabukasan. Hog Raising Kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.